Dear Chaisro, turismo, isang haligi ng ating ekonomiya, ngunit sa likod ng mga gandang tanawin, may iniwang sugat sa kalikasan. Basura sa dagat, polusyon sa hangin, at pagkasira ng ating mga likas na yaman. Ito ang hindi nakikitang muka ng turismo. Ngunit sa Luzon, may mga kwento ng pagbabago. Mga komunidad na kumikilos, mga pamahalaang lokal na nagtataguyod, at mga organisasyong nagbabantay. Ito ang mga sustainable practices na nagbibigay pag-asa. Tunghayan natin ang 10 kwento ng Luzon. Pagbabahagi ng mga karanasan, sakripisyo at tagumpay. Mga kwento ng tao at kalikasan na ngayon ay ating masasaksihan. Kasama natin si Cara David at Jessica Somo. Ang pangangalaga sa kalikasan ay isang mahalagang gawain upang mapanatili ang balanse ng ating ekolohiya. Hindi lamang ito para sa kasalukuyan, kundi para din sa mga susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng sensya, batas, at sama-samang pagkilos, naiiwasan natin ang pagkasira ng likas na yaman. Sa buong mundo, may mga organisasyong nangunguna sa laban para sa kalikasan, tulad ng World Wide Fund for Nature, Greenpeace at International Union for Conservation of Nature o IUCN. Dito sa Pilipinas, aktibo rin ang Haribon Foundation, Greenpeace Philippines at Waves for Water. Lahat ng mga organisasyong ito ay natutulungan upang protektahan ng ating kapaligiran at turuan ang mga tao ng tamang paggamit ng likas na yaman. Lumipad ang aming team sa Luzon upang makita ang Masungi Georeserve sa Baras, Rizal. Ito ay isang kagubatan na pinangangalagaan ng lokal na komunidad. Dito ay limitado ang turismo. Mahigpit ang mga patakaran at ang kita mula sa mga bisita ay direktang napupunta sa konserbasyon. Tinatawag itong regenerative tourism, isang modelo kung saan ang mismong kita mula sa turismo ay ginagamit para sa pangangalaga ng kalikasan. May mga aktibidad na gaya ng pagtatanim ng puno, rehabilitasyon ng watershed, at mahigpit na pagpapatupad ng mga alituntunin upang mapanatili ang kagandahan ng lugar. Samantala, sa Bawang La Union, ang Mangrove Ecotourism Park ay nagsisilbing pananggalaban sa bagyo at coastal erosion. Bukod sa proteksyon, nagbibigay din ito ng kabuhayan sa mga residente. Ang kabataan at komunidad ay aktibong nakikilahok sa pagtatanim, paglilinis, at pangangalaga ng lugar. Ang mangrove ay hindi lamang nagsisilbing depensa, kundi tahanan din ng iba't ibang yamang dagat. May mga ordinansa mula sa lokal na pamahalaan na nagsisiguro sa patuloy na proteksyon ng mga bakawan at may mga programa ring nagtuturo ng tamang pangangalaga sa kapaligiran. Ang mga proyektong ito ay patunay na sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan, mga organisasyon at komunidad, napapanatili ang ganda ng ating kapaligiran. Ito ang Kapuso Mo, Jessica, So Hot! Sa panahon ngayon, isa sa pinakamalaking hamon ng mundo ay ang basura. Ayon sa United Nations Environment Program, the world must move beyond the waste era and turn rubbish into resources. Ibig sabihin, dapat nating gawing yaman ang basura, hindi dagdag problema. Sa Pasig City, hindi lamang ang lokal na pamahalaan ang kumikilos. Sa tulong ng iba't ibang organisasyon, mas pinaigting ang solid waste management. Sa Innovation for Circular Economy Hub, katuwang ang mga paaralan at lokal na komunidad sa paggawa ng upuan at boards mula sa basura, isang hakbang na sumusuporta sa edukasyon. Nakapag-ugnayan din ng lungsod sa malaking kumpanya gaya ng Cemex at Unilever upang kolektahin at muling gamitin ang plastic waste mula sa bawat barangay. Samantala, sa Makati City, mahigpit na ipinapatupad ang mga ordinansa laban sa basura. Sa Weekend Waste Market, katuwang ang Ayala Center Association sa pagbili at pagbibenta ng recyclable materials. Sa baratilyo ng basura sa Barangay Project, hinikayat ang mga residente na ibenta at muling gamitin ang iba't ibang uri ng basura. Ang mga hakbang na ito ay hindi lang nakakatulong sa kalikasan. Nagbibigay din ito ng kabuhayan, mas malinis na kapaligiran,
at mas kaaya-ayang lungsod para sa mga residente at turista. Patunay lamang na ang tamang pamamahala ng basura ay susi sa sustainable tourism. Turismong nakikinabang ang tao, ngunit higit na nakikinabang ang kalikasan. Kapag turismo ang pinag-uusapan, hindi lang ganda ng tanawin ang mahalaga, kundi kung paano natin ito mapapanatili para sa mga susunod na henerasyon. Sa Luzon, dalawang pangunahing destinasyon ang nangunguna sa paggamit ng renewable energy bilang bahagi ng kanilang sustainable tourism practices at kilala rin ang mga lugar na ito sa dami ng turista na dumadayo sa kanila. At ang mga lugar na ito ay ang Palawan at Ilocos Norte. Ang Palawan, tinaguri ang last ecological frontier ng Pilipinas dahil sa yaman na meron ito simula sa biodiversity, pristine beaches, limestone cliffs, hanggang sa protektadong ecosystems nito. Dito matatagpuan ang Puerto Princesa Underground River, coral reefs, lagoons, at ang Malaparaisong El Nido. Pero higit pa sa likas na ganda, kilala rin ang Palawan sa paggamit ng renewable energy. Gumagamit kami ng solar panels para sa ilaw at water heating. Malaking tulong ito lalo na sa mga panahong wala kaming access sa national grid. Nakakatuwa kasi habang nagbabakasyon ka, alam mong hindi naapektuhan ng kalikasan. Eco-friendly talaga. Puerto Princesa is proud to be a carbon-neutral city. Sa pamamagitan ng forest conservation at renewable energy, mas napapalitili namin yung kalinisan ng kapaligiran. Bukod sa proteksyon ng coral reefs at kagubatan, ang renewable energy ay nagdudulot ng green jobs at mas mababang operational cost para sa mga resort. Kaya naman, mas tumitibay ang imahe ng Palawan bilang global ecotourism destination. Dumako naman tayo sa pinakadulong bahagi ng Luzon, kung saan matatagpuan ang Ilocos Norte. At dito, dalawang destinasyon ang namamayani, ang Bangi at Pagudpud. Sa baybayin ng Bangi, nakahanay ang mga higanting windmills. Bukod pa dito, ang Ilocos Norte ay kilala talaga bilang pioneer ng renewable energy sa Pilipinas. Ito ang kauna-unahang large-scale wind farm sa buong Southeast Asia. Malinis na kuryente mula sa hangin ang nagbibigay liwanag sa Luzon grid. Noon, diesel generator lang ang gamit dito. Ngayon, mas matahimik, mas mura ang kuryente at mas malinis. It's amazing to see the wind turbines not just the power sources, but also as attractions. It makes me appreciate sustainability more. Bukod sa enerhiya, naging atraksyon na rin ang mga windmills. Dinadayo ng mga turista para sa sightseeing, photography, at educational tours. Samantala, ang Pagudpud, tinaguri ang Boracay of the North, kilala sa puting buhangin at kamangha-mangha na dagat. Pero higit pa sa ganda ng dagat, nakikinabang din ang Pagudpud sa malinis na enerhiya mula sa hangin. Ang mga turista hindi lang pumupunta dito para sa beach. Actually, dinadayo rin nila yung mga windmills para matututo tungkol sa renewable energy. Malaking tulong ang wind energy. Nakakatipid kami sa operational costs at napapanatili ito ang kalinisan ng kapaligiran. Sa mga destinasyon kagaya ng Palawan, Ilocos Norte at Pagudpud, natutunan natin na ang tunay na diwa ng turismo ay hindi lamang patungkol sa pagkamangha sa mga tanawin, kundi ang responsableng pangangalaga sa kalikasan sa tulong ng renewable energy, nananatiling matatag at masigla ang mga destinasyong ito. Isang pamana na patuloy na magbibigay ganda at pag-asa para sa mga darating na henerasyon. Bukod pa sa renewable energy, bigyang pansin din natin ang isa sa mga nangunguna sa cultural heritage protection, ang Bigan. Ito ay isang UNESCO World Heritage Site na itinuturing na isa sa pinaka-intact na Spanish colonial town sa buong Asia. Ang Calle Crisologo, kilala sa cobblestone streets, copy shell windows, at mga ancestral houses na itinayo pa noong ika-18 siglo. Parang bumabalik ka sa nakaraan. Pero ang tanong, paano nga ba napapanatili ang ganitong yaman ng kasaysayan? Actually, the conservation guidelines here are very strict. Hindi pwede basta-basta magtayo or mag-demolish ng modernong gusali dito.
At kailangan sundin ang tradisyonal na disenyo at materyales nito. Kami mismo mga taga-vegan ay nakikilahok pa rin sa mga programa. Tulad na lamang ng weaving at pottery, tinuturo pa rin namin ito sa mga kabataan nang sa gayon hindi mawala ang tradisyong aming nakasanayan. Higit pa riyan, maraming ancestral houses ang ginawang boutique hotels, museums at restaurants. At ang tawag sa proseso na ito ay adaptive reuse. Isang paraan para manatiling buhay ang mga lumang istruktura habang kumikita ang mga may-ari. Kapag ginawang museum or hotel yung ancestral house, syempre may kita na. Pero alam mong mananatili pa rin yung kasaysayan. Actually, ang sarap sa feeling, alam mo yun, kasi hindi lang ako nag-tour, natuto rin ako tungkol sa kultura at kasaysayan ng vegan. Ang Heritage Village Conservation Council ang nagbabantay sa restoration at compliance. May zoning at land use control din, heritage core zones, buffer zones, at modern development areas. Ang bawat proyekto ay sinusuri kung makakaapekto sa heritage character ng vegan. Kaya naman may mga disaster risk management plan na nakalatag para maprotektahan ang mga istruktura. Hindi lang ito patungkol sa mga gusali, kundi sa identidad ng komunidad. Ang proteksyon ng cultural heritage ay nagbibigay ng pride sa mga taga-vegan. Pero bukod pa sa vegan, may isa pang namamayagpag na cultural heritage site sa kabundukan ng Ifugao, kung saan matatagpuan ang isa sa pinakatanyag na tanawin sa buong mundo, ang Banawe Rice Terraces. Itinayo ito mahigit 2,000 taon na ang nakalipas ng mga Ifugao, gamit lamang ang simpleng kasangkapan at ang kanilang talino sa irigasyon. Ang Banawe Rice Terraces ay tinaguriang 8th Wonder of the World. Ang hagdang-hagdang palayan na ito ay patunay ng matibay na ugnayan ng tao at kalikasan. Pero paano nga ba napapanatili ang ganitong yaman ng kasaysayan at kalikasan? Yung pagtatanim namin dito, traditional pa din. Terrace farming, crop rotation at organic fertilizer ang proseso na sinasagawa namin. At ang ginagawa namin dito ay pinapasa namin sa mga anak namin at apo namin. Tuturuan namin sila para hindi mawala o makalimutan yung tradisyon, kumbaga yung legacy namin. Ang tubig na dumadaloy sa palayan, galing mismo sa kagubatan sa itaas. Tinatawag itong muyong system, isang tradisyonal na paraan ng communal irrigation kung saan inaalagaan ng kagubatan para tuloy-tuloy ang daloy ng tubig. Ang kagubatan na meron ang mga Ifugao ay mahalaga sa kanila. Kapag nawala ito, wala na ring tubig sa palayan. Kaya sama-sama nila itong pinapangalagaan. Hindi lang ito tanawin, ito ay isang buhay na kultura. Ang bawat pagtatanim, bawat ritual ay parte ng pagkakakilanlan ng mga Ifugao. Ngayon, dinadayo ng mga turista ang Banawe Rice Terraces. Ngunit hindi lang sila namamangha sa ganda. Natututo rin sila tungkol sa kultura at tradisyon ng mga Ifugao. Kung iisipin, mahirap siya, pero masarap sa pakiramdam na matuto kung paano nagtatanim yung mga Ifugao at kung gaano kahalaga yung kalikasan sa kanila. Kaya sana tayo rin ng mga turista ay hindi lamang bumibisita. Dapat ina-adapt din natin to at binibigyang kaalaman yung iba. Sa bawat destinasyon na napuntahan ko, mas na-enlighten talaga ako. Kaya ang sarap sa feeling na I was able to engage with the local communities. Ang Banawe Rice Terraces ay protektado ng UNESCO at ng pamahalaan. May mga programa para sa restoration ng mga nasisirang terraces at sustainable tourism policies para hindi masira ang lugar at mapangalagaan ng maayos. Natunghayan natin na sa Vigan at Banawe Rice Terraces, ang turismo ay higit pa sa paglalakbay at pagkamangha. Ito ay isang paglalakbay pabalik sa ating pinagmulan. Sa kasaysayan, kultura, at kalikasang patuloy na nagbibigay saysay sa ating pagkatao. Ang pangangalaga sa cultural heritage ay hindi lamang pagpapanatili ng mga lumang gusali o hagdang-hagdang palayan, kundi pagpapanatili ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa bawat hakbang sa cobblestone streets ng Vigan at sa bawat patak ng tubig na dumadaloy sa palayan ng Banawe,
naroon ang paalala na ang ating pamana ay buhay at tungkulin nating ipasa ito sa mga susunod na henerasyon. Susunod, ang Pilipinas ay kilala din sa mga bansang may maganda at buhay na mga dagat. Dahil dito, nagtatag ng organisasyon upang mapanatili ang kagandahan na natatangi ng dagat at karagatan. Ang Marine Protected Areas kung saan ang pagkuha ng likas yamang dagat at mapanirang gawain tulad na lamang ng pamansalang pangingisda, labis na pangingisda at polusyon ay mahigpit na kinokontrol at pinagbabawal upang mapanatili ang biodiversity sa karagatan, mga tirahan ng organismo at ang kabuoang balanse ng ekolohiya. Ang gawaing ito ay sumusuporta sa United Nations Sustainable Goal 14, Life Below Water. Kilalanin natin si Sophie upang mas malaman natin ano nga ba ito at para saan. Ang goal ng SDG 14 is to encourage the conservation and sustainable use of oceans, seas, and marine resources. Ayon nga kay January, ang goal ng MPA is to promote community engagement in conservation and alternative livelihoods that are in line with the sustainable use of marine resources. Lumipad ang aming team upang tuklasin ang mga destinasyon sa Luzon na gumagamit o ginagamitan ng proteksyon ng buhay sa dagat. Una na rito ang Philippine Rice Marine Resources Reserve sa eastern coast of Luzon in the Philippine Sea. Tinawag itong Benham Rice dati at under the Presidential Proclamation No. 489, declared this massive underwater plateau in the Philippine Sea as a marine resource reserve in 2018. Ito raw ay may strict protection zone and multiple use zone kaya't hinihikayat ang pangingisda at mga authorized activities dito. Ngunit, any unlawful and destructive activities ay striktong pinagbabawal. Ayon sa DNR, the Conscious Priceless Conservation Initiative strives to promote governance, scientific monitoring, and community engagement that combines protecting biodiversity with sustainable resource use for coastal communities. So, Ms. Rolyoda, ano ang mga approaches para sa marine protection dito? Ini-imply po namin dito ang Multi-Use Zone Special Fishery Management Area or SFMA. Ano po yun? Ito po yung mga nakapaligid na lugar ay pinamamahalaan para sa kontroladong paggamit na tumutulong sa konserbasyon at maayos na pamamahala ng mga likas na yaman. Tapos, we practice strict protection zones wherein the activities are heavily restricted to safeguard the delicate maritime ecosystem and biodiversity. Gumagamit din po kami ng science-based conservation. At yun naman ay... Ito naman po yung paggamit ng datos tungkol sa biodiversity, pananaliksik at mga pamamaraan ng pamamanman upang gabayan ang mga desisyong pamamahala at matugunan ang kakulangan sa kayamanan. Sa tingin niyo naman, effective ang mga approach na ito? Opo naman po. Makikita rin naman po ito mismo sa lugar na napapanatili namin ang likas na yaman nito at maayos pa rin at sinusuportahan pa rin ito ang sustainable tourism. Paano niyo po nasabi? Pinapanatili namin ang kalidad ng ekolohiya ng destinasyon, kumbaga inaalagaan namin ang mga likas na katangian na nagsisilbing atraksyon para sa pananaliksik at edukasyonal na turismo. Pinopokusan din po namin ang konserbasyon para ma-promote pa rin yung mga tourism promotion na nakatuon sa pag-aalaga sa environment kaysa sa labis na eksploitasyon. Nakakatulong din po ang mga estratehiyang nakabatay sa agham at konserbasyon upang matiyak ang mga sumusunod na paggamit ng turismo ay naaayon sa pangangalaga ng ekosistema at mga layunin ng pagpapanatili. So, grabe pala no, ang kinakayod at ginagawa ng mga tao dito upang mapanatili ang kagandahan ng likas na yaman nito. Sumunod rito ang Masinloc Oyon Bay Protected Landscape and Seascape sa Zambales.
Ang mahigit 7,500 hektaryang marine protected area na ito ang una at nag-iisang naitatag sa pamamagitan ng batas sa gitnang Luzon. Kilala ito bilang Outstanding Locally Managed Marine Protected Area sa 2025 para ELMAR Awards dahil sa mahusay nitong mga pamamaraan, konserbasyon, aktibong partisipasyon ng komunidad, biodiversity observation, mangrove preservation, mahigpit na pagpapatupad ng pagbabantay at mga programang pangkabuhayan. Lumipad ang aming team sa Zambales upang madiskubre ang lugar nito at nakilala namin si Angelo, isa sa mga trabahador dito at lokal sa lugar na ito. So, Mr. Benaventura, ano naman po yung mga strategies nyo for marine protection? Well, pinapanatili po ng MOB-PLS na magkakaugnay ang ekosistema ng mangrove, seagrass at coral reef po. Mahalaga sa reproduksyon ng isda, protection sa baybayin at syempre sa biodiversity ng karagatan. And of course, Miss Jessica, meron din po kaming alternative livelihood programs na tumutulong sa mga lokal na komunidad. Binabawasan nito ang pagiging dependent nila sa pagsisira ng kagubatan o environment natin para ma-maintain din nila yung kanilang pangkabuhayan. And of course, may protected area management at regular assessment din po kami na ginagawa na pinapatakbo sa ilalim ng regulated governance systems upang masiguro ang patuloy na pagbabahagi ng konserbasyon sa paglipas ng panahon. Tingin nyo na susuportahan ba nito yung sustainable tourism? Opo naman po. Paano? Sige nga, ibahagi mo nga sa amin. Siyempre po, binibigyan namin ng pansin ang konserbasyon sa pangingitlugan ng mga isda dahil ito ay may limitado lamang na parte katulad sa San Salvador Marine Sanctuary na tumutulong sa pagpoprotekta ng mga lugar na pinangingitlugan po ng mga batang isda at tira na rin ng species tulad ng higanteng kabibe. Pinapreserve din po namin yung mga mangrove dahil nagbibigay ito ng potensyal upang dayuhin ng mga turista. And of course, hindi mawawala ang community-supported conservation na kung saan pinapahalagahan at itinataguyod ito ng responsibilidad ng mga turismo habang pinapangalagaan ang ating yaman dagat. Sa pakikipagtulungan po ng ahensya tulad ng DENR, Protected Area Management Board, and of course, yung mga lokal po na komunidad. Mahalaga ang mga estratehiya sa pangangalaga ng yamang dagat upang mapanatili ang biodiversity at balanse ng ecosystem. Hindi magiging ganap ang tagumpay ng mga ito kung walang sapat na kaalaman at pakikilahok mula sa mga tao. Sa puntong ito, pumapasok ang papel ng edukasyon sa ekoturismo bilang mahalagang kasangkapan upang mapalalim ang kamalayang pangkapaligiran at mahubog ang responsableng pag-uugali ng mga turista at lokal na komunidad. Ang edukasyon sa ekoturismo ay tumutukoy sa mga sistematikong gawain pangkatuto na isinama sa paglalakbay na nakatuon sa kalikasan, na may layuning mapahusay ang kaalaman, pag-unawa, at responsableng pag-uugali ng mga turista at lokal na komunidad tungo sa kapaligiran. Binibigyang diin din nito ang pag-aaral ng mga ekosistema, mga isyu sa konserbasyon, at kontekstong kultural habang hinihikayat ang mga gawaing makakalikasan at pangmatagalang pamamahala ng likas na yaman. This method of education goes beyond simply touring by creating environmental awareness and influencing behavioral change towards sustainability by offering readily available and useful learning opportunities that promote sustainable practices and environmental literacy among learners of all ages. This supports SDG number 4 quality education. Lumipad ang aming team sa Benguet upang mapuntahan ang Mount Pulag National Park na isa sa mga nagtuturo ng edukasyon sa ekoturismo. Dito ay naabutan namin si Shamel, isa sa mga tagapangalaga ng lugar. So, Miss Glico, paano ito naaalagaan? Ang mga lokal na gabay, porter, may-ari ng homestay at iba pang organisasyon ay regular na sumasailalim sa mga pagsasanay upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa teknolohiya, kaligtasan, komunikasyon at mga batas pangkapaligiran. Isa pa, isinasama sa pagpaplano ng turismo ang pagsusuri ng social carrying capacity
upang makontrol ang dami ng bisita at matiyak na hindi naapektuhan ang layunin ng konserbasyon at edukasyon. Nakikipagtulungan din ang DOT at DENR sa mga stakeholder at komunidad upang itaguyod ang napapanatiling turismo at kamalayang pangkapaligiran. So, Miss Glico, ano-ano yung mga bagay or practice na sumusuporta sa pagiging sustainable tourism neto? Dito na po papasok ang paggalang sa kulturang katutubo kung saan tinataguyod ang paggalang sa espiritual at kultural na kahalagahan ng bundok sa mga katutubong komunidad na nagtataguyod ng responsableng pakikisalamuha at pangangalaga sa kultura. Yung mga kita rin po mula sa turismo tulad ng entrance fees at kabuhayan ng komunidad ay ginagamit para sa pangangalaga ng kapaligiran, pagpapanatili ng mga daanan at pamamahala ng basura. At dahil din po sa ekoturismo ay nabibigyan po ng oportunidad sa trabaho tulad ng tour guiding, homestay at paggawa ng lokal na produkto. Ang lokal na nanghihikayat sa mga komunidad na pangalagaan ng kanilang likas at kultural na yaman. Pinangangalagaan ng Mount Pulag National Park ang pinakamataas na bundok sa Luzon at kinikilala bilang isa sa mga lugar na may pinakamayamang biodiversity sa Pilipinas. Kilala ito sa Sea of Clouds, mga mossy forests, pine groves at open grasslands na tahanan ng maraming endemic na species. Nagsisilbi rin itong mahalagang watershed para sa mga karatig na komunidad at kabilang sa UNESCO tentative list dahil sa kahalagahang ekolohikal nito. Sa kabilang dako naman, ang Minalungao National Park ay isang protektadong lugar sa General Piñon, Nueva Ecija na may lawak ng humigit kumulang 2,018 hektarya. Kilala ito sa kahangahangang river canyon na nabuo ng Peñaranda Sumacbao River na may matatayog na batong apog, malinaw na tubig, mga kuweba, mayamang halaman sa gilid ng ilog at iba't ibang uri ng hayop. Ito ay pinangangalagaan sa ilalim ng Republic Act No. 5100 upang mapreserba ang natatanging ekosistema nito. So, Ms. Ponteos, kumusta naman po dito ang sustainable tourism? Okay naman po since pinofocus po talaga namin yung environmental awareness kung saan gumagamit po kami ng guided tour, signage at paliwanag ng mga gabay upang magkaroon ng kaalaman ng mga turista tungkol sa biodiversity, ekosistema at pangangalaga ng watershed. Ipinagsasama rin po namin na ang conservation at lokal na kaalaman upang mas bumuo ng mas konkretong kaalaman tungkol sa traditional ecological knowledge and modern conservation techniques. Gumagamit din po kami ng mga strategiya tulad ng carrying capacity assessment na nakakatulong sa pagkontrol ng dami ng turista at pagbawas ng epekto sa kapaligiran na nagsisiguro ng pangmatagalang pagpapanatili nito. Grabe no, talagang hands-on pala talaga kayo. Paano ba yung approach nyo sa edukasyon sa ekoturismo? Binibigyang prioridad ang partisipasyon ng komunidad sa pagpaplano ng ekoturismo. Ang mga lokal na residente at gabay ay aktibong nagtuturo sa mga bisita tungkol sa biodiversity, ekolohiya ng ilog at kahalagahan ng konserbasyon. At sa pamamagitan ng trekking, paglalakbay sa ilog at pagbisita sa mga kuweba, natututo ang mga bisita tungkol sa heolohiya, ekosistema at mga natural na proseso. Hala! Ang galing! Habang sila ay nagta-travel pala, tinuturuan nyo rin pala talaga sila. Yes, ma'am! Ano pong gusto nyo i-try? Trekking, ma'am? Gusto nyo po? Mukhang mapapasabak ako rito Sa paglalakbay natin sa iba't ibang panig ng Luzon, malinaw na ang pangangalaga sa kalikasan mula sa karagatan hanggang sa kabundukan ay hindi lamang responsibilidad ng iilan, kundi isang sama-samang adhikain. Ipinakita ng mga marine protected areas at mga destinasyong may ekoturismo na posible ang balanse sa pagitan ng konserbasyon at pag-unlad ng turismo. Ang kalikasan ay hindi lamang ating destinasyon, ito ay ating tahanan. At ang pagprotekta rito ay hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa susunod pang henerasyon. Matapos nating masaksihan kung paano pinangangalagaan ang kalikasan mula sa karagatan hanggang kabundukan. Ngayon, kapag sinabi nating paglalakbay,
Ano ba talaga ang hinahanap natin? Bagong lugar, bagong karanasan, o panandaliang pagtakas sa ating realidad? Pero sa likod ng bawat litrato, bawat ngiti, at bawat hakbang na ating iniiwan, may isang tanong na hindi natin madalas itanong sa ating sarili. Handa ba tayong maging responsableng manlalakbay? Sa panahon ngayon, ang turismo ay hindi na lamang tungkol sa pagbisita. Ito ay tungkol sa kung paano tayo nakakaapekto sa mga lugar na ating pinupuntahan. Paano kung ang simpleng paglalakad ay makakatulong sa kalikasan? Paano kung ang pagpili ng sasakyan ay makakapagbago ng hinaharap? Paano kung ang pagbili ng lokal ay makakapagbigay buhay sa isang komunidad? At paano kung ang ating presensya ay maaaring makasira o makapagligtas ng kalikasan? Sa dokumentaryong ito, susuriin natin ang iba't ibang mukha ng nagpapanatiling turismo. Mula sa sustainable transportation, responsible tourist behavior, at local product promotion, hanggang sa marine protection at ecotourism education. Mga kwento ng komunidad, mga hakbang tungo sa pagbabago, at mga desisyong maaaring magtakda ng kinabukasan ng turismo. Dahil sa huli, hindi lang destinasyon ang mahalaga, kundi kung paano tayo naglalakbay at kung ano ang ating iniiwan. Kaya ikaw, anong klaseng turista ang nais mong maging? Kapag sinabing turismo, madalas ang iniisip natin magagandang tanawin, aesthetic photos, at bagong experiences. Pero sa likod ng bawat destinasyon, may komunidad na patuloy na kumikilos upang mapanatili ang ganda nito. Sa Ifugao, matatagpuan ang Banawe Rice Terraces. Hindi lang isang tanawin, kundi isang buhay na pamana. Dito, ang komunidad ay sama-samang kumikilos, isang sistemang matagal nang umiiral. Bayanihan. Sa daming turista na bumibisita po dito, paano niyo po napapanatili ng maayos ang terraces? Ma'am, bayanihan po talaga sa pagtatanim, pag-aayos ng terraces, hindi lang para sa amin, kundi para din sa susunod na henerasyon. Ang mga lokal ay hindi lang magsasaka. Sila rin ay tour guides, storytellers, at cultural educators. Dito, ang turismo ay hindi lang kita. Ito ay pakikipagbahagi ng kultura. At sa Batanes, mas makikita kung paano ang simpleng pamumuhay ay nagiging susi sa sustainability. Hindi ito proyekto, ito ay paraan ng pamumuhay. Ano po ang role ng community sa pagpapanatili ng lugar? Sa amin po, natural na yan kasi inaalagaan namin yung lugar kasi ito na yung buhay namin. Kapag nasira to, kami rin yung mawawalan. Sa pamamagitan ng bayanihan, tradisyon, at disiplina, ang komunidad ng Batanes ay hindi lang nakikisabay sa turismo. Sila ang nangunguna sa tamang paraan nito. Sa huli, ang sustainable tourism ay hindi lang tungkol sa mga proyekto o programa. Ito ay tungkol sa mga taong handang magtulungan. Dahil kapag ang komunidad ang kumikilos, ang turismo ay nagiging mas makabuluhan, mas makatao, at mas pangmatagalan. Sa bawat paglalakbay, hindi lang tanawin ang ating dinadala pa uwi, kundi ang epekto ng ating presensya sa lugar na ating binibisita. Sa panahon ngayon, mas mahalaga ang pagiging responsableng turista.
Isang simpleng konsepto, pero may malaking ambag sa kinabukasan ng turismo. Ang responsible tourist behavior ay ang pagsasagawa ng mga turista ng mga kilos na nagpapababa ng negatibong epekto sa kalikasan, kultura, at komunidad, habang pinapalakas ang positibong kontribusyon sa destinasyon. Kasama rito ang tamang pagtatapon ng basura, pagrespeto sa tradisyon, pagtitipid sa likas na yaman, at pagsuporta sa lokal na kabuhayan. Hindi lamang ito tungkulin ng gobyerno o mga organisasyon, kundi responsibilidad din ng bawat individual na bumibisita. Ayon sa United Nations World Tourism Organization, ang responsableng turismo ay nangangahulugang may kamalayan ang turista sa kanilang epekto at gumagawa ng hakbang para sa pangangalaga ng kalikasan at kultura. Samantala, binibigyang diin ng Global Sustainable Tourism Council na ang ganitong asal ay nakatutulong upang mabawasan ang pagkasira ng kapaligiran at mapabuti ang kalagayan ng mga lokal na komunidad. Sa Bongabon, Nueva Ecija, matatagpuan ang isang ecotourism destination na nagsisilbing halimbawa ng responsableng turismo, ang Camp Paraiso. Dito sa Camp Paraiso, ang kalikasan ay hindi lamang pinagmamasdan. Ito ay pinapangalagaan. Mula sa hiking, camping, hanggang river trekking, bawat aktibidad ay isinasalang-alang ang epekto sa kapaligiran. Ipinapakita ng lugar na ito na epektibong naipapatupad ang sustainability sa aspeto ng kapaligiran, lipunan, at ekonomiya. Hindi lang ito lugar para maglibang. Ito rin ay aspeto para matuto at maging responsableng turista. Sa environmental practices, makikita ang maayos na waste segregation, paggamit ng eco-friendly materials, at mga paalala sa paligid. Dito, natutunan ng turista ang disiplina at malasakit sa kalikasan. Sa social responsibility, aktibong kasali ang mga lokal, mula sa pagpapakilala ng kanilang kultura hanggang sa pakikilahok sa turismo. Sa economic sustainability, hinihikayat ang mga bisita na bumili ng lokal na produkto. Isang simpleng paraan para suportahan ang kabuhayan ng komunidad. At sa pamamagitan ng environmental education, mas nauunawaan ng mga turista kung bakit kailangang pangalagaan ang likas na yaman. Naririto si Tatay JM, isa sa mga matagal nang naninirahan dito at isa sa tagapamangalaga sa Camp Paraiso. Tatay JM, bilang isang lokal po dito, paano po nakakaapekto ang responsableng turismo sa inyong komunidad? Malaki na itutulong na sa amin. Hindi lang kami kumikita, natututo rin yung mga turista. May respeto sila sa kalikasan namin. Nakikita ko na naman naging maingat sila, hindi yung iba yung nagkakalat. Kaya mainam nga, sumusunod sa patakaran. Kaya napapanitili yung ganda na ring lugar namin. Sa ganitong paraan, na itataguyod ang environmental responsibility, cultural respect, economic support, at sustainability awareness na nagre-resulta sa positibong asal ng turista at pangmatagalang kaunlaran ng destinasyon. Sa hilagang bahagi ng Luzon, naroon ang Sagada, isang lugar na kilala sa kanyang mga kuweba, bundok, at ang tanyag na hanging coffins. Ngunit higit pa sa tanawin, ang Sagada ay isang lugar ng kultura at tradisyon. Dahil sa pagiging sensitibo nito, ipinatutupad ang mahigpit na alintuntunin upang maprotektahan ang kanilang pamana at kalikasan. Ang mga turista ay ginagabayan
mula sa kanilang pagdating hanggang sa kanilang pag-alis. Isa sa mga pangunahing hakbang dito ay ang paggamit ng mandatory local guides. Tinitiyak nito na ang bawat bisita ay sumusunod sa tamang asal at hindi nakakasira sa kapaligiran. Mayroon ding cultural orientation bago ang mga aktibidad upang maiwasan ang hindi pagrespeto sa kanilang tradisyon. Sa controlled access, nililimitahan ang pagpasok sa mga sensitibong lugar upang maiwasan ang overcrowding. At sa waste management, isinusulong ang Leave No Trace principle. Walang iniiwang bakas ang turista. Isa sa nakausap namin dito ay si Ma'am Irish Calagos na halos 25 years ng local guide dito sa Sagada. Bilang isang local guide, paano nyo tinutulungan ang mga tourists na maging isang responsable? Siyempre, importante po na naiintindihan nila yung kultura namin. Kaya, bago pa man sila maglipot, ina-explain na namin kung ano ba yung mga dapat at hindi dapat nilang gawin. So, kapag naintindihan na nila, siyempre kusa na silang sumusunod at mas nagiging maingat sila sa mga kilos nila. Sa ganitong sistema, napapanatili ang culture preservation, environmental protection, at balanseng pag-unlad ng komunidad. Nagkakaroon ng mas malalim na kamalayan ang mga turista at natututong rumespeto sa kanilang pinibisitang lugar. Sa huli, ang responsableng turismo ay hindi lamang tungkol sa pagbisita, kundi sa kung paano tayo nag-iiwan ng marka. Sa bawat hakbang, bawat desisyon, at bawat kilos, may kakayahan tayong sirain o pangalagaan ang ating mundo. At bilang mga manlalakbay, ang tanong, anong klaseng turista ang nais mong maging? Kung ang responsableng turista ay may malasakit sa kanyang kilos, ang susunod na tanong, paano naman tayo naglalakbay? Sa panahon ng pagbabago ng klima at tumataas na polusyon, mahalaga ang papel ng sustainable transportation. Isang sistema ng paggalaw na naglalayong mabawasan ang greenhouse gas emissions, maprotektahan ang kapaligiran, at matiyak ang ligtas, abot kaya, at patas na akses sa transportasyon para sa lahat. Kasama rito ang paglalakad, pagbibisikleta, paggamit ng electric vehicles, at mas efficient na public transport systems. Hindi lamang ito usapin ng convenience. Ito ay usapin ng kinabukasan. Bukod sa pagiging makakalikasan, ang sustainable transport ay nagbibigay din ng mas matatag na ekonomiya. Sa gitna ng pabago-bagong presyo ng enerhiya, ang paggamit ng malinis at efficient na transportasyon ay nagiging mas praktikal at cost-effective sa paglipas ng panahon. Pinapadali rin dito ang pag-access sa trabaho, edukasyon, at serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa kababaihan, kabataan, at mga komunidad na madalas na pag-iiwanan. Sa puso ng Maynila, matatagpuan ang isang makasaysayang lugar na yumayakap sa makabagong paraan ng sustainable transport, ang Intramuros. Sa makitid na kalsada ng Intramuros, unti-unting pinapababa ang paggamit ng sasakyan upang bigyang daan ang mas malinis at ligtas na paggalaw ng mga tao. Isa sa mga tampok dito ay ang paggamit ng bamboo bikes o mas kilala bilang BAMBike. Ang BAMBike Eco Tours ay isang social enterprise na gumagawa ng bisikleta mula sa kawayan. Isang mabilis tumubo at eco-friendly na material. Bukod dito,
Nagbibigay rin ito ng patas na sahod sa mga manggagawa. Hindi lamang ito alternatibong transportasyon. Ito ay isang paraan upang pagsamahin ang environmental at social sustainability. Sa pamamagitan ng pagbibisikleta, mas nararanasan ng turista ang bawat sulok ng Intramuros. Mula sa mga lumang simbahan hanggang sa mga museo, habang binabawasan ang carbon footprint. Kasabay nito, nananatili rin ang paggamit ng kalesa, isang horse-drawn carriage na hindi lamang low carbon, kundi bahagi rin ng kulturang Pilipino. Sa maayos na regulasyon, napapangalagaan ang kapakanan ng hayop habang napapanatili ang tradisyon. Isa rin sa aming mga na-interview ay si Manong Angelo, isa sa pinakamatagal ng kalesa driver dito sa Intramuros. Manong Angelo, ang inyong trabaho po, paano po nakakatulong ito sa inyong pamilya at sa kulturang Pilipino? Mahal na mahal ko po itong trabaho na to kasi bukod sa napapag-aral ko yung mga anak ko at napapasaya ko yung buong pamilya ko, ang pinakagusto ko yung napopromote ko yung kulturang Pilipino na meron tayo sa bansa natin. Sa Intramuros, ang limitadong paggamit ng motorized vehicles ay nagre-resulta sa mas malinis na hangin, mas tahimik na kapaligiran, at mas ligtas na espasyo para sa mga bisita. Sa Hilaga naman, ang Baguio City, kilala bilang Summer Capital of the Philippines, ay isa ring halimbawa ng lungsod na nagsusulong ng sustainable transportation. Sa gitna ng malamig na klima, pine trees, at makukulay na bulaklak, isinusulong ng Baguio ang balansing pag-unlad, kung saan ang turismo at kalikasan ay magkasabay na umuunlad. Upang mabawasan ang polusyon at trapiko, hinihikayat ang paggamit ng public transportation tulad ng jeepneys, buses, at shuttle services. Kasabay nito, pinalalakas din ang paggamit ng electric jeepneys, isang mas malinis at espesyenteng alternatibo sa tradisyonal na sasakyan. Pinapalawak din ang mga bike lanes at pedestrian-friendly areas na nagbibigay daan sa mas ligtas at aktibong paraan ng paglalakbay. Noong Enero 2023, isinasagawa ang isang bike ride advocacy na sumaklaw sa 20 kilometro bilang bahagi ng kampanya para sa low-carbon transport. Excuse me po, magandang hapon. Si Ma'am Cara. Hello. Pwede po ba kayo ma-interview? Pwede po, Miss Cara. Okay. Hello, shout out sa asawa at baby ko. Ayan, shout out sa asawa at baby ni Sir. Ryzen po. Ayan, Sir Ryzen, ilang taon na po kayo? 17 po eh. Diyos Mariosep. Grabe, iho pala dapat ang tawag ko sa iyo. Tapos 17 may asawa at anak. So, ayan Sir Ryzen, bilang isang residente, paano nakaka-apekto ang sustainable transportation sa inyong araw-araw na buhay? Actually, malaki po na itulong nito. Mas malinis ang hangin, mas kaunti ang traffic, at mas healthy para sa aming mga nagbabike. Nakakatulong din ito sa mga turista na nag-enjoy sa natural na view ng mga attraction dito sa paligid. Okay, thank you so much. Thank you, Miss Cara. Sa huli, ang sustainable transportation ay hindi lamang tungkol sa kung paano tayo nakakarating sa ating destinasyon, kundi kung paano natin pinipiling alagaan ang mundong ating ginagalawan. Dahil sa bawat biyahe, may pagkakataon tayong pumili. Pumili ng mas malinis, mas responsable, at mas makabuluhan. Kapag nagta-travel tayo, aminin natin, mahilig tayong bumili ng pasulubong. Pero naisip mo na ba kung saan talaga napupunta ang perang ginagastos mo? Sa Ilocos Region, ang bawat produkto ay may kwento. Mula sa hinabing tela, sa pottery,
hanggang sa woodcraft. Hindi lang ito souvenir, kundi bahagi ng kanilang identidad. Sa tulong ng mga programa tulad ng One Town, One Product o OTAP, nabibigyan ng pagkakataon ang mga lokal na ipakita ang kanilang talento habang kumikita at napapanatili ang kanilang kultura. Bakit po mahalaga ang local products sa inyo? Kasi syempre dito rin kami kumukuha ng kabuhayan and habang ginagawa namin to, napapanatili rin namin yung kultura namin. Sa simpleng pagbili ng lokal, nagiging bahagi ka ng mas malaking kwento. Kwento ng kabuhayan, kultura, at pagpapatuloy. Sa La Union naman, mas pinapalawak pa ang oportunidad sa pamamagitan ng mga tourism expo at trade fairs. Dito makikita ang iba't ibang produkto mula sa rattan crafts, bamboo items, hanggang sa basi at dried fish. Gen Z take, hindi lang ito boodle finds. Ito ay conscious shopping. Ano po ang epekto ng turismo sa inyong mga produkto? Malaki po actually. Mas marami nakakilala sa amin, tapos mas lumalago yung negosyo. Nakakatulong din to sa buong community. Bukod sa kita, napapalakas din ang paggamit ng eco-friendly materials. Isang hakbang para mabawasan ang environmental impact. Sa bawat pagbili natin ng lokal, hindi lang tayo nag-uuwi ng souvenir. Nagbibigay tayo ng suporta sa komunidad. At sa simpleng desisyong iyon, nagiging mas responsable tayong turista. I'm Dora, and I'm your food. Today, we are going to explore Luzon, ang pinakamalaking isla sa Pilipinas. Did you know na dito makikita ang Banawan Rice Terraces? Ginawa ito ng mga Ifugao, people more than 2,000 years ago. Gamit lang ang mga kamay. Wow, Dora! Ang galing! At hanggang ngayon, ginagamit pa rin ito kaya naman perfect example ng sustainable tourism. Tama ka dyan, Boots. Nasundin ang may Mount Pinatubo noong 1991. Sumabog ito, pero ngayon may crater lake na sobrang ganda. Pinapakita nito na kahit disaster, dati... Did you hear that? That must be the doing of Swiper the Fox. Swiper, no swiping! Sabayin mo kami! Swiper, no swiping! Swiper, no swiping! Oh, man! Salamat sa pagtulong! Katulad sa pagprotekta natin sa mapa, kailangan din natin protektahan ang mga treasure ng Luzon para sa ating future generation. Tama! Sustainable tourism brings adventure na safe para sa nature. Paalam! Kita-kit sa ating next adventure! Bye-bye! Sa ating paglalakbay, nakita natin na ang turismo ay may kapangyarihang magdulot ng polusyon at pagkasira. Ngunit nakita rin natin na sa Luzon, may mga komunidad na kumikilos upang ipakita na maaari itong maging daan ng pangangalaga. Ang aral ay malinaw. Kapag sama-sama ang tao at kalikasan, ang turismo ay nagiging kwento ng pag-asa. Ito po si Char Isro Santos. Magandang gabi mga kapamilya.